kasong kriminal na isinampa labang kay VP Sara at sa mga mga security personnel ni Inday Sara kasama ibinasura. O ito, sinampang kaso ng PNP doctor laban kay VP Sara Duterte, ibinasura. No? Ibinasura ng Quezon City Office of the Prosecutor ang mga kasong direct assault, disobedience to authority and grave coercion labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Isipin mo, Vice President, kakasuhan mo ng disobedience? Sino ba dapat ang susunod? Hindi dapat kayo sa Vice President. Buang nga eh. Kawawalang kapulisan nagiging ubob dahil sa mga politiko. At iba pa kaugnay sa insidente sa Veterans Memorial Medical Center noong Nobyembre 27, 2024. Nagugat ang kaso matapos ang insidente sa VMMC kung saan dinala sa ospital ang Chief of Staff ni Vice President Inday Sara ni si Attorney Sulaika Lopez bago siya inilipat sa St. Luke's Medical Center. Inakusahan ng complainant na si Lieutenant Colonel Van Jason Villamor ng QCPD, Medical and Dental Units ni VP Duterte at kanyang grupo ng paglikha na umano ng kaguluhan sa ospital. Sa inalabas na desisyon noong Enero 17, 2025, ngayon lang, nadideklara ng Prosecutor's Office na walang sapat na ebidensya upang suportahan ang paratang. Maging ang mga itunuturong testigo ng complainant ay hindi sumang-ayon ayon sa kanyang pahayag at ang ipinasang video evidence ay hindi rin nagpatunay sa mga akusasyon. Dahil dito, tuloy yun ang ibinasura ang kaso laban kay Vice President Inday Sara Duterte at kanyang security team. Mababa po ang serving ito na inilabas ng RMN News. Ang serving ito kakaiba, parang snap election yung datingan. Ang tanong po ng survey na ito, kung ngayon ang presidential election, sino ang iboboto mo? Maraming pinagpipilian, maraming choices, guys. No, maraming mga kandidato yung nilagay ho nila. Kasama si Ngagba, kasama si Tatay Digong. O, ito yung mga choices, Inday Sara Duterte, Rodrigo Duterte, Ferdinand Marcos Jr. kasama pa rin kasi baka gusto pa nila magiging presidente pa si Ngagba. Lini Robredo, Raffy Tulfo, Pacquiao, Yorme Isko, Aimee Marcos, Soto, Tito Soto, Grispo, Robin Padilla, Lacson, Hontiveros, Erwin Tulfo, Doc Willie Ong, Gibo, Martin Romualdez. O ito. Yan yung mga pinagpipilian ng mga natanong. Ang tanong, kung ngayon ang gaganapin ang presidential election, sino ang ibuboto nyo? Puta, magugulat ka, guys. Okay. Kailan ba ito ginanap? Teka lang. Tignan natin kailan giganap. Fourth quarter. Ito. Narito ang resulta ng fourth quarter nationwide survey ng RMN Network at Oculum Research and Analytics sa 1,200 respondents tungkol sa posibleng ibutong Pangulo ng mga Filipino kung gaganapin ang presidential election ngayong taon. Ito po yung lumabas. Magugulat ho kayo, guys, Teng, tereng, teng, teng. Nangunguna! Kung Ginoo, hindi umubra ang paninira ni Tingnan mo, Tingnan nyo naman yung numero dyan. 24% kay Vice President Inday Sara, partida pa yan, sinisiraan ng todo overtime, trillions of trillions ng ginastos para lamang masira ang mga Duterte. Until now, may quadcom pa rin.
Gusto pang ipa-impeach. Yan mo, Ayan, Duterte, 24%. Number 2, Tatay Digong, 17%. Marcos, 15%. Oy, meron pa palang 15% na mga ngagba na gustong maging presidente pa rin si Dayonyor. Gagi, Robredo, 9%. Tolfo, 4%. Tingnan mo, ha? Pag pinagsama-sama mo yung percentage ni Tatay Digong at Inday Sara, puta, ang layo nila. 41% Duterte, 41% ng respondents sa survey gusto Duterte pa rin ang maging presidente. Come on. 41%, Layo, no? Ganun po. Katindi ang Duterte magic. Sipin mo yan. 41%. Tingnan mo si Tambaloslos. Kung 41% si Tatay Digong at Inday Sara, si Tambaloslos 0%. Ang layo, no? Ang layo. Sobrang layo. Nasa Pluto siya. Radio Mindanao Network, legit yan. RMN, no? Ba't nangyari kay Tambaloslos? Nasaan yung akap? Nasaan yung tupad? Nasaan yung AX? Nasaan yung 77? Nasaan yung 30-30? Grabe naman to. Zero talaga. Tang-inumin. Nasaan na yung mga alipori si Tambaloslos? Labas ka kayo. Paliwanag nyo ito. 0%. Mas mataas pa yung undecided. At yung other iba pa, 3%. Isang tulpok, 0 din Si Ontiveros na may pangarap maging presidente, kalimutan nyo na yan. 0. Martin Romualdez, 0%. Wala na. Hopeless na to. Mikos-mikos na lang ang panlaban nito, ang Pag-asa. Smart Magic. Ito yung patunay na hindi uubra yung style kupal ba, style kupal-ipal. Pwede yan. Kailangan mo talaga ng serbisyo. 0%. Partida yan. Ang 5,000 ginawang 10,000. Yung 5 kilo, ginawang 10 kilo. Tapos, ano pa yan? Tawag niyan? Nagbaliw-baliwan pa yan. Di ba?